Balita sa labas ng bansa kasabay ng inaugurasyon ni Pangulong Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos. Ilang executive orders rin ang kanyang agad na pinirmahan sa kanyang pagbabalik sa White House. Kabilang na riyan ang pagdedeklara ng national emergency, pag-atras sa ilang agreement at iba pa. Si Gab Humilde Villegas sa sentro ng balita. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States. Opisyal lang nanumpa kaninang hating gabi oras sa Pilipinas si Donald Trump para sa kanyang ikalawang termino bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos. Pinangunahan ni US Supreme Court Chief Justice John Roberts ang panunumpa kay Trump na ginanap sa US Capitol Rotunda sa Washington, D.C. Ito ang unang presidential inauguration na ginawa indoors magmula ng manumpa bilang Pangulo ng Amerika si Ronald Reagan noong 1985. Ito ay dahil na rin sa nararanasang matinding lamig ng panahon at malakas na hangin doon. Ilan sa mga dumalo sa kanyang inaugurasyon ay sina dating US President Joe Biden, dating US Vice President Kamala Harris, mga dating Pangulo ng Amerika na sina Bill Clinton, George W. Bush at Barack Obama. Sinimula ni Trump ang kanyang inaugural speech sa pangako ng pagsisimula ng Golden Age ng Amerika, kung saan sinabi nito na siya ay magiging isang peacemaker at unifier. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. Sa usapin naman ng foreign policy, nangako si Trump babaguhin nito ang pangalan ng Gulf of Mexico at papangalanan niya itong Gulf of America. Muli rin niyang iginiit na babawiin ng Estados Unidos ang pagkontrol sa Panama Canal. Ito ay dahil umano sa labis-labis na paniningil ng Panama sa mga barko ng Amerika na paglabag sa Torrijos-Carter Treaty. Sa isang pahayag, sinabi ni Panamanian President Jose Raul Mulino na mananatili sa kontrol ng kanilang bansa ang nasabing daanan. Sinabi rin ni Molino na hindi konsesyon mula sa sinuman ang Panama Canal at ito rin ay resulta ng ilang henerasyon ng pakikipaglaban para mapunta sa kanilang kamay ang kontrol ng Panama Canal. Dose-dose na ring executive orders ang nilagdaan ni President Trump ngayong araw, tulad ng pagdedeklara ng national emergency sa US-Mexico border, pag-atras ng Amerika mula sa Paris Climate Agreement, pagtatatag ng External Revenue Service na siyang lilikom sa mga buwis at taripa na makokolekta mula sa foreign sources at ang polisiya na tanging lalaki at babae lamang ang kikilalaning kasarian ng Estados Unidos. Bago ang inaugurasyon ni Trump, naunang sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio sa kanyang confirmation hearings sa harap ng US Senate Committee on Foreign Relations na dapat nang tigilan ng China ang ginagawa nito sa Pilipinas at Taiwan kung ito ay seryoso sa pagpapanatili ng relasyon sa pagitan ng Amerika at China. The actions they are taking now are deeply destabilizing. They are forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines and we have commitments to Taiwan that we intend to keep. If they want to destabilize the relationship, or they want to help at least create some pathway for stabilization of our relationship with them, even as we remain engaged in global competition and in some cases more adversarial than others, they really need to stop messing around with Taiwan and with the Philippines because it's forcing us to focus our attention in ways we prefer not to have to. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.